Wanted sa radyo. Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. May 30, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Siyempre, bago ang lahat, kailangan batiin natin yung ating mga OFW. Direct, palakpakan natin yung ating mga OFW, please lang. Ayun. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, mga OFW. Mahal na mahal po namin kayo. Mabuhay ang ating mga OFW. Okay. Now, Okay. Oo. etong Ipagpatuloy na natin to. Kasi sa itimbre to, Idol, kanina. Sa baba. Sa aksyon sa tanghali. O, kaya ituloy na natin dito. Kasi Yes. bitin kanina, papasukin na natin si Ma'am Rowena De Jesus na all the way from El Nido, Palawan. Ang kwento kasi ni Nanay Rowena, siya po ay palaging inaaway ng kanyang anak. At palagi raw nagwawala yung anak. At palagi siyang minumura. In fact, meron pang isang araw na itong si anak naghasa ng kutsilyo. At nung makita ni nanay, nagtrangkas sa kwarto at nung hahabulin na sila ng kutsilyo, lumundag sa bakod si nanay kasama yung lolo at isa pang anak kasi nga sasaksakin daw sila nitong si Manuelito. Nag-usap na kami kanina sa itimbre pero kapo sa oras at gusto kong pagbigyan itong si Manuelito. Kasi nga naman, para maging fair, sabi niya, bakit pinapakinggan nyo lang yung nanay ko? Dapat pakinggan nyo rin ako, nabitin. So sa ngalan ng patas na pamamahayag at para hindi tayo pagbintangan na bias dito ni Manuelito, bigyan natin siya pagkakataon na makapagsalita. Okay. Magandang hapon muna sa inyo, Nanay Rowena, all the way from El Nido. Opo, magandang hapon din po, Sir. And then, Manuelito, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Okay, kanina naputol tayo at pinangakuhan kita na pagbigyan kita magsalita para maibuga mo rin sa mamo ng loob at yung side mo raw, sinasabi mo. Sige, ano yung kinikwento mo kanina sa baba? Yung kinikwento ko po sa inyo, di ba kanina, yung sa kanila ng papa ko, yung sinasabi niyang may asawa na yung papa ko. Hindi po totoo yan. Kahit tawagan niyo po ngayon. Ginagawa niya lang po ng kwento. Saka po wala pong asawa talaga yung papa ko. Mahilig lang yan siya, straight lang story. Hindi ko naman yan siya hinabol ng kutsilyo. Okay, ang sinasabi kasi kanina ni Sandilan Seraf, sa Manuelito, ang sinasabi kasi ni Manuelito, kaya siya nagagalit sa kanyang nanay sapagkat ito raw ay meron ng ibang lalaki at inabando na siya nung maliit pa sila. Kaya Okay? At, pero ang sinasabi naman ni nanay, 6 years na sila hiwalay ni tatay. At si tatay daw kasi meron ng iba ring kinakasama. Ngayon, nandiyan na sa telepono si Alfonso Rojas, si tatay. Kakausapin natin. Mr. Alfonso Rojas, magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman po, sir. Sir, andito si Mrs. Rowena De Jesus. Mrs. niyo po ito, no? Opo, po. Okay. At nag-aaway kasi sila ng anak mo si Manuelito. Opo. At ang sinasabi kasi ni Manuelito, ang punot dulo ng away nilang dalawa ay sapagkat si nanay raw, si misis mo, ay sumama sa ibang lalaki. Doon na nagbunsod yung kanyang galit. Pero ang sinasabi ni nanay, hiwalay na rin kayo matagal na at meron ka ng ibang lalaki. Kaya nga si nanay, meron na ng iba ngayon. Sir. Po, sir. Sige po, go ahead po. Ang totoo po niyan, nagkaganyan yung anak namin ng dahil din sa kanya. Okay. Tinuruan nila ng hindi maganda, siyempre lumaki ng hindi maganda dahil sa putir nila. At ang totoo po, wala po akong asawa, sir. Kahit paimbestigahan niyo po on the time dito sa Lituba, Batara sa Palawan, sa Marabay po ako, wala po akong kinakasamang babae. At wala din po kaming legal na usapan na pirma kasunduan para mag-asawa siya. Yan ang totoo po. Kasal ho ba kayo ni Nanay Rowena? Kasal po kami kay Judge Palomar po, sir, sa El Nido. Okay. Sa bayan ng El Nido. Meron na ho kasi siyang Sadyan kinakasama ngayon at sinasabi niya, ikaw rin daw kasi, meron nang kinakasama, pareho kayo. Wala po, sir. Wala. Hindi po totoo yan. At
kung kasuhan ko siya, pwede. Pero alang-alang nga sa mga anak ko, hindi ko na yung kinasuhan noon dahil nasa kanya yung mga bata at naawa din ako dahil kinukuha ko yung mga anak ko, hindi rin ibigay. Dahil pinalaki nila na matigas yung ulo yung mga anak namin, tinuruan pa ng mali, kaya ngayon binaliktad sa kanila tumama yung tinuturo niyang mali. Ano po yung tinuturong mali ni Nanay Rowena sa mga Kasi anak mo? nung maghiwalay po kami niyan, ang totoong pinto, na 2 bisis kami nagharap sa DSWD para dyan sa mga bata na yan. Ay gusto kong kunin. Siyempre wala pa akong karapatan dahil hindi pa sila umabot ng 7 years. Okay. Nasa poder nila yung mga anak namin. Okay. Ngayon, ang ang pinag-usapan doon na maligal na kasunduan namin sa munisipyo, sa DSWD po, sir, ay wala silang karapatang ipagdamot sa akin yung mga anak ko. Mhm. Ngayon, nung matapos na po, siyempre, gano'n nangyayari. Ang totoo po, hindi nila ipinagdamot nila yung, kasi yung nabubuhay pang ipuntos, malangit na yung kanyang kaluluwa, yung biyanan ko babae. Hindi po ako makapunta doon sa anak dahil hindi ako makapunta doon sa bahay nila. Kaya tinuturuan pa nila yung anak ko ng mali laban sa akin. Ako raw may kasalanan. Pero Okay, ang totoo saan po, ka kayo sir, nakatira? Saan ka nakatira, Sir Alfonso? dito na po ako sa sarili kong lugar. Umuwi na po ako dito sa Rituba, Marabahay, Palawan. Sino kasama mo dyan, sir, sa tinitira mo ngayon? Dito lang yung kapatid ko na may diferensya sa ulo. Okay. Kahit puntahan niyo po ito, sir, on the time, wala po akong kinakasama. Hindi po totoo yung sinasabi niyan. Sinungaling po Oh, yan. ikaw ang sinungaling. Sabihin mo wala kang kinakasama eh. Naghiwalay lang Pumunta- kayo tapos nanghihingi ka pa nga ng pumunta tulong ka sa anak dito, ko. ipaimbestigahan mo. Teka muna, papasalitain mo ako. Nanghihingi ka pa nga ng Oh. tulong sa anak nating babae kay Pamela na sabi mo pa utangin kita ng pandori sa Muslim. O, sasabihin mo. At saka di ba may Kung sakali, kinakasama ka? May panukala kinakasama pa ka, lang naghiwalay yun, lang hindi pa kayo. nangyari. Ang Iniwanan ka ng asawa babae na, di ba? dahil Mali tamad ka ka dyan, rin. misis. O, iniwanan ka ng babae, Panukala di ba? pa lang yun na O, iniwanan ka nga ng panukala babae. ko pa lang na mag-aasawa ko. Pasaway Pero ka. hindi pa nangyari. Hindi katulad mo. Sandali. Sir Alfonso, nagbalak din kayo mag-asawa at hingi nga sana kayo ng pangdori doon sa asawahin mo sanang Muslim. Tama? Pero wala pa yung nangyari, sir. Kung sakali lang matuloy. Hindi pa po yun dahil naliligaw Okay. pa lang ako eh. Bakit hindi po natuloy? Ay, siyempre, hindi naman po. Malayo din kasi sa Rizal. Ay, kalayo din doon sa amin at saka malaki ang gastos. Eh, hindi Okay. natuloy. Sige. Pero kung natuloy, okay sana na itong si Nanay Rowena merong kinakasama na. Kung natuloy. Kasi Sir, kung sagutin mo lang natuloy po tanong ko, sana sir. yun, Sir, sagutin mo lang tanong ko. Kung natuloy sana yung pag-aasawa mo doon sa isang Muslim, okay lang sana na si Hindi, Nanay kasi Rowena. ganito ang sagot ko, sir. Kung matuloy sana yun, maghaharap kami dalawa para magiging legal. Kaso kung hindi nga natuloy, hindi kami nagharap. Okay, sige. Para Yun lang maging po. legal ng hiwalay. Simple lang. Kasi ayaw ko po nung illegal, gusto ko legal. Hindi Okay. katulad niya na, hindi na yan pinapaniwalaan ng barangay kasi sinungaling masyado yan. Ikaw ang sinungaling, parehas kayong mag-ama, mga sinungaling kayo. Kaya nga yan, magreklamo sa 6 barangay. na taon na Hindi tayong barangay hiwalay reklamo. bago Ako kaya ko mag-asawa ka magpatotoo rin, na sa barangay, iniwan ka lang ng magkuha ng babae kasi certification tamad kung gaano ka. yan ka, sira ulo. Sira ulo ka, tamad ka. Okay. Sinungaling ka. Kahit tawagan ngayon yung anak natin, si Pamela ang makakapagpatotoo. Ano, ba't siya iniwan po ng bahay, sabi niyo, Nay? Tamaran daw po kasi. Sino nagsabi niyan? Ay, yung mga hipag ko rin. Yung mga... Sino babae yun? Nag-iwan Ano sila? po yun? Ano raw yun? Taga Romblon. So nagsasama na sila pero iniwan? Opo, matagal na po silang nagsama. Halos, ang alam ko is 2 years silang nagsama. Tapos iniwan lang po siya. Okay. Tatay Alfonso, ito pong sitwasyon, si Manuelito at saka si Nanay Rowena ay nag-aaway sila at medyo nagiging masela na po yung sitwasyon to the point na nagpapakitaan na ho ng kutsilyo. Itong si Nanay lumundag na po sa bakod dahil natakot nga po, hinahabol ng kutsilyo at nakarating sa barangay at sa pulis. Ngayon, sir, ang akin pong payo kay Manuelito kanina, siya po ay umalis na muna sa kagustuhan po ni Nanay at pwede ba siyang tumira dyan sa iyo, si Alfonso? Paghiwalay muna natin silang dalawa. Wala namang problema kasi malayo lang, sir. Kung kaya nilang pumunta dito, okay lang. Pero mas may, yun naman, sinausap ko na rin yung anak ko na wag na niyang ipilit yung sarili niya dyan kung siya'y kalabisan dyan at kung mahalaga sa mama niya yung kabit niya, ay di umalis na siya dyan dahil may asawa na rin siya. Karapatan niya lang magmuhay dahil may pamilya na siya. Yun ang payo ko sa anak ko. Okay. Manuelito, O, sir. okay, narinig mo yung payo ng tatay mo dahil meron ka na rin pamilya, mamuhay ka na mag-isa. Oo nga po yung sinabi niya sa akin. Pero hindi po ako payag dyan sa kapit ng nanay ko na yan. Sir, kung meron man magreklamo
laban sa nanay mo dahil siya may kabit, hindi po yung anak, yung tatay po mismo, yung ibig sabihin, yung father ninyo na si Alfonso dahil siya ang kasal sa nanay mo, ikaw na anak, wala ka naman talagang karapatan. Pwede ka magsama ng loob pero kung magrereklamo, magsasampa ng reklamo o demanda, hindi ikaw, si tatay dapat. Mabalik ko po pala sir sa'yo, yung sabi niyang minauyan ko raw sila. Oh, yung hinasaan mo siya ng kutsilyo, anong nangyari doon? Marami po akong testigo nandito na hindi ko naman siya hinaras. Sila lang yung kusang tumakbo. Ikaw kaya ang paghasaan ng kutsilyo at pagbasagan ng buti na hindi ka tatakbo at kung ano-ano pang sinasabi mo sa akin, napapatayin mo kami. Ikaw ang maraming sinabi sa akin. Nandito, minura-mura mo dala-dala pa ko lahat, pati mga pinost mo sa Facebook, dala-dala ko dito ang mga ebidensya ko sa'yo. Ay, sus, ako may ebidensya rin sa'yo. Anong ebidensya mo? Ako nandito, dala ko. Hindi ako Sige, pupunta rito sige. para Ano magsinungaling. lang ebidensya mo, Manuelito, kinanay? Ako may mga taong nagsasabi dito na ikaw mismo ang nagsasabing nagdadrugs ako. Bakit? Kaya mo bang patunayan? Bakit? Asawa mo ang may sabi na gusto mong magparehab. Oh. Hindi Ang ako taong nagsabi gustong ng- magparehab, hindi yan, yan ay adik. Ang Sir. asawa mo mismo, kinausap ako mama. Sabi Pero ng yung asawa nagsabi ko, ko, gusto niyang magparehab. Oh. Ano? Manuelito? Oh, Magsalita ka. Okay, kasi ganito mangyari kung ikaw po ay nagda-drugs, ako po ay magpapadala ng pulis dyan po sa inyong bahay para kayo po ay itukhang. Alam niyo po ibig sabihin ng tukhang, ano po? Yung literal na ibig sabihin ng tukhang, pupunta po dyan yung mga pulis, kakatok po sa bahay ninyo at makikiusap sa iyo na itigil mo na yung pagdodroga. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Alam niyo yun, sir? So ipatutukhan kita, sir, kung ikaw po talaga ay nagdodroga. hindi po sir, yan ang pinagpupumilitan niya eh. Lagi na lang niya sinasabi kahit hindi kami nag-aaway. Addict daw ako eh. Ikaw ba, sir, nagsasabo? Sir, malinaw po na hindi. Sa katawan ko pa naman na ito, nagdadrugs pa ako. Bakit mo nasabi niyo sa misis ninyo na ikaw ay gusto magparehab? Yung ano po yun sir, yung nakaraan yun, sa sobrang sama na ng loob ko sa kanila, nabuburyong na ba ako, yung kumbaga yung utak ko sa sobrang gawa ng nanay ko. Okay. Pati po yung lolo ko dito mismo, ginagawa niya ng kwento na bababae daw, kaya wag nang ipagamot. Si tatay mismo ang may sabi na siya mag-aasawa na. Hindi ko gawa-gawa yan. Ito mismo po, Ang dito sabi po, ni tatay, po sa inyo. malinaw. Ang sabi ni tatay, makaipon lang siya ng pamasahe, pupunta na siya sa magiging asawa niya. Harap-harap tayo nang sabihin niyan ni tatay Wala, sa atin. sabi mo ng bababae sa aplaya, Hindi bakit ako totoo ba? nagsasabi ng bababae si tatay. Harap-harap Katarantaduhan mo ka lang yan. dito. Pati itong kapatid mo nagsasabi. Ikaw mismo, di ba? Nandito Si Tito. tatay mismo ang nagsasabi niyan, hindi ako. Sabi ko yan dahil si tatay ang nagsabi. Okay. Yung kasinungalingan mo, tama Ikaw na. ang sinungaling, hindi ako. Ikaw ang sinungaling. Huwag mong pagpumilitan. Simula pa maliit ka, ganyan na pinagpupumilitan mo yung gusto mo. Tama mo. Hindi ka naging Gago ina sa ka, akin. tarantado ka. Oops, andali, Nay. Manuelito, Po. maliwanag na ngayon sa amin dito na hindi na kayo bagay na magsama ng iyong ina. Hindi na po Opo. talaga. Dahil ang susunod nito ay magkakasakitan na kayo. Okay? Kaya nga po, dahil dito, total, narinig mo naman sabi ng tatay mo, meron ka ng pamilya, it's about time na tumindig ka sa sarili mong mga paa, which means na ikaw, na ikaw ay humiwalay na. So ang aking payo, sir, kaya nga po pupunta kami dyan sa El Nido, kakausapin po namin yung police na ikaw ay palalayasin dyan sa bahay ni nanay at tumira ka na muna kay tatay. Pumapayag naman si tatay na doon ka muna tumira. Magkahiwalay muna kayo hanggat hindi ho lumamig ang inyo pong away. Kasi po talagang matindi na ang tensyon sa pagitan yung dalawa. Okay? O, dito ako titira. Kay tatay, Sir Alfonso? Opo, sir. Okay. So dyan si Manuelito titira sa iyo? Alam mo, sir, walang problema sa akin. Pero kung wala siyang panggastos, mas malapit naman dyan at alam ko kaya niyan tumayo sa sariling paa dahil ang tao, pag nag-asawa, kaya tumindig. Ano mang problema, kaya harapin yan. Very good. Yun lang may Alam payo nyo, ko sa Sir kanya. Alfonso. Ngayon, kung gusto niyang pumunta sa akin, okay lang. Wala namang problema. Okay. You're a very reasonable man, Sir Alfonso. Manuelito, narinig mo, sabi ni tatay? Narinig ko po yan. Okay. So, sir, umiwalay ka na, darating kami dyan, mag-impake ka na, kung hindi mo kayang tumayo sa sarili mong mga paa, then yung bahay ni tatay ay
bukas para sa iyong pamilya at sa iyo. Sir, Okay? may bahay po ako dito, sir. Yung pinagawa ng lolo ko, sir, para sa akin. Pero sir, magkadikit lang yung bahay na yan eh. What is po sa akin ito? Hindi naman sa nanay ko to. Maski na, yung bahay na yan, ibebenta yan at yung, syempre, kung talagang pinagawa sa yan, ibebenta at yung magiging proceeds niyan, ibibigay din sa iyo. Total, para sa iyo naman pala yan dahil pinagawa ni Lolo yan para sa iyo. Ano nga, sir, eh. May isa pa akong sinama ng loob dito sa bahay na pinagawa ni lolo, eh. Oh. Ano Hindi yun? pa nga tapos yung nanay ko may desisyon ng mag-aupa, magtayo na lang daw ako ng parang CR dito sa likod, doon ako magtira. Kung hindi ba naman bastos yan, tama ba yan sabihin niya sa anak niya? Kaya nga sir, hindi na po healthy ang inyong relationship. Hindi na dapat talaga kayong bagay na magsama. Okay? Mismo ng tatay mo, si Tatay Alfonso nagsasabi, may pamilya ka na, dapat tumatayo ka na sa sarili mong mga paa. Hindi ka na nakikisiksik sa nanay mo. Yun yung mensahe ni Alfonso. Okay? Hindi naman po ito bahay ng nanay ko, eh. Maski na sir. Yan po ay bahay ng iyong lolo. Opo, buhay pa sila naman. Maski na naman sir. ang pumayag, eh. Maski na sir, ikaw ay anak lamang. Walang karapatan na questionin ng iyong nanay pagdating po sa mga property. Dahil sandali sir, wala kang ang trabaho, tapos ngayon, ikaw pa mag-aangal, ikaw pa magdidikta, no can do. Hindi ka pwede magdikta sa mga matatanda, maliban na lamang kung ikaw ay may trabaho at pera mo ang nagpundar siyang kondisyones. Pwede naman yun, sir. Pwede naman yun yung bahay nila, ipalis contract yun. Maraming naglilis Ay, wala contract. na kong alam dyan. Humaba lang. So, Nay, siguro mag-usap muna kayo ng tatay mo. Tatay mo ang susi dito. Hanggat hindi mo napapa-agree, hindi kayo nagkakaroon ng maayos na usapan ni tatay mo, then wala kaming gagawing aksyon. Wala na po yung action, sir, kapag ganyan. Wala Kasi na. yung tatay ko, Then, tatay, Lolo Manuel, wala na gusto mo yun siya. mag-usap kayong dalawa. Pag 1 more minute bago mag-news break, makiusap ka tingnan natin sa tatay mo. Sige, kausapin mo ang tatay mo. Paano yan, tay? Gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Ikaw din ang may sabi sa akin noon. Ikaw ang nagsimula ng gulong ito. Hindi ako ang nagsimula niyan, tay. Sino ba tay ang nagpatalon sa akin dyan sa bahay na yan, di ba? Ayaw niya ako pauwiin dyan. Ikaw na rin, di ba, ang may sabi sa akin? Magpalamig muna ako, hindi ko na rin kaya, tay. Anong gagawin ko? Gaano lang naman, tay? Napaalisin mo sila yan. Bakit? Kung magtanda ka, sila ba makakaasikaso sa'yo pag nasasahig ka na? Kaya ka nilang alagaan? Huwag niyo pagbangitin ang pag-asikaso sa akin. Malakas pa ako sa kalabaw. Inaapi-api mo si tatay? Hindi Nanay? po. Marami pong nakakaalam. Ako ang nag-aalaga dyan. So tatay, Lolo Manuel, so hindi mo pagbibigyan yung kahilingan ni Nanay Rowena? Pero ang mga bata, may magagawa ito pa rin mula. Pili ko sila natin sa isang lugar. Kasi dito sa lugar ko, So, okay, sige, Lolo Manuel. Now, ang sinasabi ng anak mong si Rowena, wala raw siyang perang maibigay. So, ano ngayon mangyayari dito? Anong suggestion mo? Another option. may asawa siya. Ha? Okay. Hindi ko lang ang asawa niya. Kasi ang asawa niya, mga perang tao. Ngayon, kung gusto niya talagang anak niya, pagkahiwalay sila ng malayo, bigyan niya yung puhulan ito. Dahil ako, wala na ako bibigyan ng puhulan. Mahina na ako. Okay. Sige, sandaan po. Newsbreak na tayo. Nanay Rowena, ituloy niyo yung pag-uusap ng tatay mo, si Lolo Manuel, sa kabilang booth. Kapag na-agree nyo, nagkaayusan kayo ni tatay mo, pumayag siya na paalisin si Manuelito, then kami mismo pupunta ng El Nido, papalayasin natin si Manuelito sa gusto niya. Pero kung hindi pumayag, hindi mo na ayos yung problema mo kay tatay mo, hindi kami action. Okay, Nay? Sige po. Sir Alfonso, Opo, sir. ano pong reaksyon niyo po? Kanina pa kinikinig. Gusto ko kunan ng reaksyon. Ako po, ayan ang reaksyon ko lang po. Kung matino yung dating asawa ko na yan, sir, hindi magkaganyan yan. Hindi dapat magkampihan siya ng kuya niya, tatay niya, kung siya ay matinong babae. Ibig lang sabihin po yan, talagang super sinungaling siya. Ikaw ang sinungaling. Magaling Parehas gumawa ng kayong drama, magkama, kaya sinungaling ganyan, kayo. kahit tatay niya, kapatid Puro niya, kayo sinungaling. hindi ko makampi sa kanya. Ikaw ang Ako kaya ko sinungaling. Lahat magpatotoo kayo sa barangay, sir, sinungaling. ng El Nido.
Kaya kung pumunta ng Ilido at kumuha ng pag-certification ng barangay certification na kung gaano yan ka sinungaling. Sige, subukan mo. Kung gusto niya. Hindi ako natatakot sa iyo. At Tayo magharap. ako, Hindi ayaw ko takot pa sa'yo. sanang dumating pa kami Ikaw sa ang mahabang sinungaling. usapin. Nay, Kaya Nay, sandali, Nay. Pero kung pilitin niya ako, sasampahan ko ng kasong adultery yan. Hindi sumampa ka. Huwag ka Tingnan natin. pero Hindi ako natatakot. Kasi- Nasampahan mo ako ng kasong adultery. para malaman niya. Nanay Rowena, pagbigyan natin kasi hiningan ko siya bilang respeto, hiningan ko siya ng opinion. Ang sinasabi niya po, Nanay Rowena, ako na magsalita kasi hindi mo siya pinayag magsalita para yung kontra mo. Kung okay ka lang daw sana, hindi dapat magiging kaaway mo, bagkus maging kakampi mo, ang tatay mo at kapatid mo. So lumilitaw na lahat sila kumukontra sa iyo dahil hindi raw po maganda ang ugali mo. Yun po pagkasabi ni Ganito po yan, sir. Ma'am, wala na. Newspeak na tayo. Sige. Tatay Mr. Alfonso Roa, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Sir Alfonso. Salamat po, sir. Andito lang po ako kung kailangan nyo. On the time, sir. Opo, Sir. Sir Alfonso, magandang hapon po. Sige po. Manuelito, Maraming salamat. swerte ka. Manuelito? Manuelito? Hindi muna kami mag-a-action hanggat hindi naayos yung problema sa pagitan ng nanay mo at lolo mo. Okay? Magandang hapon sa'yo. Lolo Manuel? Bigyan ko po kay Lolo sa lang. Sige, punta kayo sa kabilang linya, Nay, mag-usap kayo ng tatay mo. Okay? Newspeak muna tayo. Alright, at isa pong malagang paalala muna sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMB debit card. Magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. At kung natatanggap ninyo ang inyong sweldo gamit ng BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang inyong pong bagong EMB debit card. Ito po ay isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. Samantala, stressed ka ba? Nakaka-stress talagang init ng summer pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, polusyon at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito rin po ay available sa freeze-dried acai capsule na mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa karagdagang impormasyon kaugnay sa organic acai berry, tumawag lamang sa 0922-888-7884. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng CDO Carne Norte Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy is our boy at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, at ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang Auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 2:34 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakiritang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa tagla nitong antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon araw-arawin paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina.
Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Jim's Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Jim's 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:34 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakubkob ng militar at pulisya ang kampo na pagawaan ng armas at bomba ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao at sa probinsya ng Sultan Kudarat. Sa impormasyong ipinarating ni 33rd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Harold Kabunok, pinasok nila ang kuta ng BIFF kung saan nakita ang mga armas kagaya ng rocket-propelled grenade launchers, homemade rifles, handguns at bala. Naaresto ng mga otoridad ang 15 katao habang nakatakas naman ang mga target ng operasyon na pinamunuan ni Sukarno Buka alias Buka at Parido Balabagan alias Banog. Nagpasalamat naman si 6th Infantry Battalion Chief Brigadier General Cirilito Sobehana sa mga sundalo at pulis sa matagumpay nilang operasyon, lalo na sa mga sibilyan na nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon at yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, niresitahan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari-Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk Balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan.
Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk, balikbote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, bopis, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ganado ako, matapang ako, nalaban ako, nepa ako. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at husay, Ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry.
at naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. O Martin po, 13 takes sa eksena, 13 hours sa shooting, o 13 hours sa pagmumotor? Kayang-kaya. May Cobra Energy Drink na 13 pesos lang SRP. Sa Cobra Energy Drink, walang talo ang 13 pesos ko. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang. SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. SRP. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy, Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Daters Supplement for Men. At batiin ko nga pala ang aking mga neighbors na talagang masugid na taga-panood ng Wanted sa radyo at ng Raffy Tulfo in Action, si Mr. Ray and Ami Mescaliado. Magandang hapon po sa inyo. Thank you! Okay, thank you. At syempre, magandang hapon din daw sa Layagin and Enolpe family from Sanilin. Okay? At saka si Eva Clanor and family and Minda Tenoso and Crispin Tenoso and family. Okay. Sige. So, andito po ngayon si Jamil Benedicto. Oo. Sige. Hindi pa ata naka-ready yung iba munang kaso. Wait lang kuya. Okay, habang nire-ready yung ibang kaso. Oo. Tinawag niyo ba? Okay. Sige. Alright. Babati na lang muna ako. Si Crispin Tenoso and family, Joey Tenoso and family from Glyza Clanor, and Jeffrey Ernardo and family from Kumaingking, Sugod, dyan po sa Cebu City. Magandang hapon sa mga taga Cebu. At syempre, sa atin naman pong sulian ng bayan, ito po mga kapatid, asa na ba yun, Klein, ng ating sulian ng bayan? Okay. Oo. Sige. Alright. At magandang hapon din daw po sa mga taga-Australia, si Anisha Romero Lagasca Trinidad, at saka from Kubar, Saudi Arabia, si Tristan Pereira So, at saka taga Calamba, Laguna na si Jovi Centeno and Alan Ardales, and mga taga Brunei, si Tin Pautan Abdullah. Magandang hapon po sa inyo. At mga taga Marikinang ang Vergara family at si Angelito Corpus from Teresa Corpus. Oo. Ano yung mga 3 p.m. tayo sa Action TV para sa mga... paalala po. Ito, meron kaming paalala mamayang 3:00 ng hapon sa Action TV para sa mga nagtatanong. Oo. Sige po. So, sa mga nagtatanong po kasi, pero real time, sa ating Raffy Tulfo in Action, real time po yan. Okay? From 2 to 4 p.m. Alright? Sige. At papasukin na kaagad natin si Maria Cristina Pablo. Sige. Para sa kanyang reklamo, papasukin na natin agad-agad. Hindi pa kasi ready yung isa. Sige, ma'am. Kayo muna, ma'am. Oo. Hindi, sila naman talaga dapat. Ewan ahead, ko itong ma'am. sila Odette sa Carol, anong ginagawa Sige po, nila. Sila naman talaga dapat muna. Ma'am, pasensya na. Kasi sila galing pa sila sa itimbre. Dapat sila nga talagang inuna eh. Di ba? Kanina pa umaga to eh. Di ba, Odette? Tama ba ako, Odette and Carol? Alam nyo naman, kanina pang umaga to, pumila to. Nakasala na sila sa itimbre. Ako nga i-focus nyo, direct.
Pag nagsalita ako, sa akin nakalagay ang camera. Kanina pa sila sa itimbre. Nakasalang na sila, kinapos na oras at hindi matawagan yung chief of police. Kaya sabi ko, akyat sila dito. Tapos ngayon, muntik pa sila hindi papaupuin dito. Ano ba nangyari sa inyo? So, Nay, sorry ha. Ako po humingi ng sorry talaga sa inyo. Kaya nga po kanina tumayo ako, nagalit po ako. Pasensya na po pasensya na po talaga. Sorry po. Mali po ng mga tao ko dun sa likod. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Meron po kayong reklamo kanina dun sa baba. Ano yung reklamo nyo kanina ulit? Ang nirereklamo po namin, sir, si SPO3 Jerry Antolin. Opo. Ang nangyari kasi ito, sir, may lupa daw siya na ipaano sa amin na asosasyon. Maalala ko na. Etong si SPO3 Jerry Antolin, Yes, sir. professional land grabber ito Ninsik. Tama ho ba? O, tama po, sir. Tama po. Naniningil ng pera para sasabihin na pwede na kayo magpatayo ng bahay dyan. Opo, sir. At nagbigay kayo ng pera. Opo, sir. Nung magpatayo kayo ng bahay, ano po nangyari? Ay, dinimulis kami, sir, at maraming pulis na pumunta doon sa area na sinabi niya na sa kanya daw yun. Yung pala hindi. Hindi pala hindi. Ayun. Magkano po mga naibigyan yung pera? Bali, 30 kami katao po, sir. Sus, ang dami. Opo. Tigma magkano po ang Tag siningil? 5,500 ang bawat isang tao, sir. Maliban sa yung... 5,500 tao tapos bibigyan na kayo ng lupa. Opo, sir. Pero hindi naman pala sa kanya. For membership lang po yun, sir. Membership para sa po. partial? Opo. Ano po yung partial membership ibig sabihin po? Yung kabuuan po kasi ng 100 square meter na ipinangako niya sa amin is 25,000 po. So pag nagbigay kayo ng 5,000, initial down payment yon, 20 na lang utang nyo, Yes member po. kayo at pwede na kayo magpatayo. Yes Opo, po. Sir. So para makapasok kayo doon sa kanyang sinasabing organisasyon, membership fee is 5,000. Yes po. And then the rest is to palo, Yes po. hulugan. Yes po. Uy, at 30 po kayo. Opo, sir. Ngayon gusto niyo pong bawiin yung mga pera nyo. Opo, sir. At saka yung may mga materialis pa, sir, na pinabayaran niya sa amin. Okay, sige po. Mainam naman at makakausap natin si Colonel Roger Quisada, Chief of Police ng Marikina. Colonel Quisada, magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Sir Rafi, magandang hapon po. Colonel, ito pong si POT Jerry Antolin. Tauhan niyo po to, Colonel? Opo. Aside po yan sa Marikina City Police Station po. Sir, ito ho ay isang professional land grabber at narinig mo naman po kanina yung salaysay ng 3 ginang nandito sa amin. Nangungulekta ito ng para sa membership fee para sa mga lupa na sinasabing sa kanya, yung pala hindi naman. So, sindikato po ito, sir. Ano po ang solusyon na nakikita nyo dito, sir? Para naman Opo, actually, under investigation ko na po yung taong yan. Kasi po, meron na report na nakarating sa amin na ganyan. At nakipag-coordinate na po kami sa Antipolo Police Station po regarding po sa ginagawa ng police natin yan. At kinumpronta ko po na yan sinabi ko na may mga report na ginagawa siyang squatting sa area. Sabi niya, hindi naman daw totoo. Paninindigan daw niya na sa kanila yung lote. So sabi ko, siguraduhin mo na may diditag kami. Kung hindi talagang ka sa amin, nagsasagutan niya. So professional squatter po siya? Land grabber, professional land grabber and illegal. Kaya po ang report sa akin. So kung sana yung mga nagre-reklamo dyan, kung pwede makapunta sila sa ating stasyon para po madagdagan yung reklamo na ikasal po natin sa kanila. O sige po. At the same time, sir, baka pwede hong obligahin itong si PO3 na mabawi po nila ang kanilang mga perang na ibayad dito kay PO3. Sige po. Ayun po. Papatawag ko po siya at yan po. Sasabihan ko po yung reklamo ng ating mga kababayan dyan. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyo, Colonel. Ito pong mga complaint namin. Colonel, sobrang thank you, Colonel, ha? Mabuhay ka, Colonel. Yes, salamat po, sir. Thank you po, sir. Okay, mga ma'am. Sige po. Dadaan muna natin kay Colonel Quisada. Sarap kausap to. Opo, sir. Thank you, sir. Diretsong magsalita na opisyal ng PNP. So, respetuhin natin siya. Kasi kanina, sir, ang bala ko, dediretso na tayo sa NCRPO o dili kaya sa Kamkrame. Pero dahil okay naman kausap to si Colonel Quisada, pagbigyan natin siya,
Harap si Colonel Quezada. Kaharap si Colonel Quezada. Makakausap natin si PO3. Ipababalik yung pera na nabayad sa inyo. At magpa-file po kayo ng formal complaint kasi meron na pala mga reklamo labang kay PO3. So madadagdag kayo doon sa makarami ng reklamo para kung large-scale stapa, non-bailable offense to, makukulong tong taong ito. So excuse me sir, ito sir, nung nangako siya sa amin, ibabalik niya ng pera nung February 3. Ma'am, iba yan noon na kayong kausap niya, iba ito ngayon na ang kausap na natin niya, magiging kausap niya ay si Colonel. Opo sir. Yung boss niya, kasi yan, kayo lang nag-usap-usap. Opo sir. Okay? Tingnan natin kung ang kausap na niya, ang boss niya. Boss niya si Colonel eh. Opo sir. Okay? Kasi kung hindi umubra kay Colonel, sabi ko nga po, iakyat natin sa NCRPO. Okay? Yung pinaka-happy ng NCRPO, general yon. Kapag hindi pa rin umubra, akyat natin sa krame kay General Albayalde, yung Chief PNP. Opo sir. Iba yun. Kayong kausap niya noon, iba ito ngayon, nang kausap ay mga boss. Opo sir. Siguro po, baka magbabago ng tono niya. Okay? Sige po, sasamahan po namin kayo, ma'am. Kay Colonel Quezada muna. Okay naman to yung Chief of Police na Marikina. Sir, thank you po, sir. Thank you. Bukas na bukas din po, madam. Opo, okay? sir. Salamat. Maraming salamat. Maraming din. salamat. Pasensya na ulit kanina. Okay sir. Pasensya na. Kasi kanina Thank you, pag sir. sila nakatayo. So, isa pang kaso kaya pa. Kumakamot-kamot na sila ng ulo. Dige. Sige po, ma'am. Bago Sorry mag-news break. Okay, salamat po, ma'am. Ito na pwede nang isunod. Hindi na pwede. Hindi na ba? Okay. Hindi na, kasi ako muna ay sige. meron akong importanteng pupuntahan. Take over ka muna, Nings, pero magmamonitor ako kung pwede ako mag-phone patch. Okay? Okay, sige. At papasukin na natin. Sige, kaya pa siguro. Alright, sige, mag-news break na lang kaya. Alright. Sige po, sa madalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng JNT Plasticware. Ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente ng Liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, kung kayo po ay may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha, ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon at araw-arawin ang paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At isa pong malagang paalala, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, huwag niyo pong ibibigay ito. Kahit kailan ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit ano pa mang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster or scammer, huwag na huwag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ninyo ang account niyo, huwag po kayong maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at de kalidad ang auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time.
Ganap na pong 3:00 ng hapon at pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ba ang nararamdaman mo? Izantone Plus Herbal Capsule mo yan. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit tulad ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Izantone Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. Mabibili po ito sa mga maliliit na butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink, ang lakas ng masipag. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. With high-performance diesel, your 4x4 on an uphill road be like. Your heavy-duty car when fully loaded be like. That's the power of Petron Turbo Diesel, formulated with Tri-Action Advantage for better mileage, engine protection, and power versus standard fuels. So when you drive past a crowd, they be like. Experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel. When it comes to your diesel engine, why settle for less? Fuel up and experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel, Petron's most advanced diesel yet. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5 92.3 News FM Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:02 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakaalerto na ang Department of Education sa inaasahang pagbuhos ng mga estudyanteng papasok sa kani-kanilang mga paaralan. Sa tala ng DepEd, tinatayang nasa 27.7 million ang bilang ng mga estudyante na magbabalik eskwela sa Lunes, June 4. Pinakamarami ang mga nagparehistrong estudyante sa elementary level mula grade 1 hanggang grade 6 na higit 12.6 million. 6.7 million naman ang high school mula grade 7 hanggang grade 10. Pinaalalahanan naman ng DepEd ang mga magulang na walang dapat bayaran na school fees ang kanilang anak sa enrollment Philippine Standard Time, 3:04 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Joey Rangasa, may pagsisikip sa lagay ng trapiko sa kahabaan ng Rojas Boulevard mula Baclaran hanggang Luneta habang katamtaman ang kabilang direksyon. Samantala, ayon kay Taxi Squad member George Katagatan, may kaunting kabagalan ang mga sasakyang nasa FB Harrison Malate na patungong Buendia sa magkabilang lane nito, dagdag pa ang biglang pagbuhos ng ulan. Maraming salamat kay Taxi Squad members Joey Rangasa at George Katagatan para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang
Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho. Masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga idol, ikarga nyo na yung vitamin B complex, oh. Isiksik nyo na rin yung turin sa inositol. Kasya pa yung ginseng, oh. Panalo sa dami ng ingredients tong Cobra. 13 pesos SRP lang lahat yan. Salamat, Idol Coco. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ng 13 pesos mo. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang. SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. SRP. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Balik po muli tayo sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inapi ngayon pong Wednesday edition, May 29, 2018. At si Jamil Benedicto andito, yung dala niyang sasakyan ay L300 na closed van at ang inireklamo mo ay yung pulis na nakagitgitan mo noong May 29 ng hapon sa Service Road ng Taguig dahil kinuha ang iyong lisensya ng walang kapalit na panikit. Tama ba? Magandang hapon po sa inyo. Opo, ma'am. Mr. Jamil Benedicto? Opo, ma'am. Wala sa Okay. So ngayon, hindi ka makapagmaneho kasi wala kang... Opo, ma'am. Wala ka ng driver's license, wala ka pang panikit. Opo, ma'am. Wala At po. mali doon si PO2 kasi siya ang nakagitgitan mo. Opo, ma'am. Hindi man lang siya tumawag ng enforcer para yun ang manikit. At dapat may personal knowledge din ng police. Okay, nasa kabilang linya na PO2 Oliver Palay, PCP 8, Makati PNP. Magandang hapon po sa inyo. PO2 Palay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apo, magandang hapon po sa inyo PO2 at nandito nga po si Jamil Benedicto. Asan na po yung kanyang lisensya?
Na-turn over ko na po sa traffic, ma'am. Traffic po ng Taguig? Taguig po, ma'am, yes, ma'am. Oo. Kailangan nyo pong kunin yon PO2. Pinakuan ko na doon na pag may pupunta doon, ibibigay na lang po, ma'am. Ay, hindi ba pwedeng kayo na lang po ang kumuha PO2? Kasi kayo naman po ang kumuha dito kay Jamil. Kailangan po kayo din ang kumuha doon para ibigay nyo po dito kay Jamil. Hindi niya ba kayang pupunta doon, ma'am? Ay, hindi po. PO2 kasi kayo po yung kumuha. In fact, mali po yung ginawa nyo. Unang-una po, wala kayong karapatan na kunin po yung kanyang lisensya. In the first place, hindi po kayo yung traffic ng Taguig. Kayo po ay parehong na sabi nyo po nakagitgitan, tama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo, at tapos taga Makati PNP pa kayo, wala po kayo sa jurisdiction or teritoryo ng Taguig. So dalawa po ang tama nyo dito, PO2. So kung ako po sa inyo, kunin nyo na po ngayon PO2 dun po sa traffic ng Taguig kung saan nyo po i-turn over at kukunin po sa inyo nitong si Jamil. Sige ma'am, sige ma'am. Okay. Tanong ko lang po, ma'am. Paano yung abala ko po, ma'am, na hindi na pa nakabiyahe, ma'am? Paano ang abala pong? Yung tulad ng simulang nakuha niya yung lisensya ko, di na ako nakabiyahe. Pero ang importante po dito, Jamil, yung makuha lang natin yung lisensya mo, tama? Yung driver's license mo. Ngayon, kung sinasabi mo gusto mong yung damage, out na po kami doon pagdating po sa damages. Bala na po kayo maghabol kay PO2. Pero doon po sa lisensya, mali po talaga yung ginawa ni PO2. At least ina-acknowledge nyo naman PO2, kaya okay po kayo sa amin. Ma'am, walang problema, ma'am. Nung time na yun, tinunobo ko rin doon sa traffic. So, kailan nyo po pupuntahan sa Taguig yung lisensya po ni Jamil? Tawagan ko na lang yung na kukunin ko mamaya. So kung kukunin nyo mamaya, pwedeng mamaya na rin ba kayo magkita nitong si Jamil, PO2? Kasi talaga pong napirwisyo na po siya ng ilang araw. Sobrang napirwisyo na po siya. Sige, ma'am. So mamaya pong gabi? Kasi may duty ako mamaya, ma'am. Ano bang time niya na? Bago po ang duty nyo, kay anong oras po bang duty nyo mamayang gabi? Alas 6 po, ma'am. Alas 6 pa naman, meron pa po kayong 3 oras para kunin po ngayon yung kanyang lisensya. Total, meron naman kayong motor, madali pong makuha nyo yung kanyang lisensya. At magkita na lang po kayo, PO2. Walang problema, ma'am. Okay? Sige po, off. Ayun. Very good. Bigyan nyo na yung number ko, ma'am, para Apo, PO2 off-air po, kakausapin kayo ni Jamil para magkita na lang po kayo sa kung saan mas convenient sa inyong dalawa. Sige ma'am. Okay, para hindi na namin to iparating sa inyong PCP commander. Salamat Sige, po. ma'am. Okay, thank you po sa inyo, PO2 Oliver Palay. PCP 8 Makati PNP, okay naman pala siyang kausap. Pero mali talaga yung ginawa niya. So PO2? Ma'am, sige ma'am. Oo. PO2, pero pangangaralan po namin kayo PO2. Yes ma'am, walang problema. Next time po PO2, siguro alam nyo naman yan, isa po kayong pulis, PO2 po kayo, alam nyo naman po ang patakaran, ano? Yes ma'am, yes ma'am. Na kahit sino pa man, kung walang panikit, wala po kayong karapatang manghuli. Okay? Sige ma'am, walang problema ma'am. Ayun, very good. Madali talaga kayong kausap PO2. Sige po, off-air, kausapin nyo siya. Sige, bigyan nyo yung number ko ma'am para samahan ko na lang doon mismo ma'am. Huwag nyo pong ibababa, PO2, yung inyong telepono. Okay? Sige po. Jamil, punta ka na sa kabilang booth para kausapin mo na si PO2 Oliver Palay. At madali naman pala siyang kausap. Sige, punta po tayo sa isa pang kaso kay Patricia Tapiro. Okay. Si Ma'am Patricia Tapiro, kakaiba yung kanyang apelido, no? Nais nang makuha yung kanyang anak mula sa nanay ng kanyang kinakasama. So, hilaw na biyanan. Ilang taon po ba, ma'am, yung anak nyo? Magandang hapon po sa inyo. 10 months pa lang. Bakit po wala sa poder nyo? Bakit nandun sa inyong biyanan? Yung bata, 10 months pa lang pala. Kasi po, nag-work po ako sa monumento. Kaya, naiintindihan ko po kayo. So, kaya po napunta dito kay Emma Bonina. So, hiwalay na po ba kayo ng inyong kinakasama? Hindi po. Yung ayaw ko lang po sa kanya, yung mga bisyo niya. Kasi binabalik niya po. May bisyo po si Jonathan. Kaya ayaw niyo na po sa kanya. Tapos, yung mga po niya, yung sahod niya po, nire-remit niya po, pero binabawi po naman niya agad. Binabawi para pang inom, pang sugal.
Ay naku ma'am, oo nga po. Kung ako po sa inyo, total kaya nyo namang buhayin si baby, meron naman pala kayong trabaho, sa inyo na lang ma'am. Kesa makisama kayo sa kanya, mahirap po yun. Opo. Kasi natatakot na din po ako na maulit yung nangyari noon. Nung nanganak po kasi ako, parang wala po akong kasama. Tapos ako po nagbayad nung nanganak po ako. Tapos Ay, irresponsable pa pala. So, ikaw pang nagbayad. Sa halip na siya na dapat obligasyon niya po yun. Opo. Wala po siyang pambayad kasi nisugal po niya. Tapos, Sinugal, nag-inom po siya. Tapos, okay. Sige ma'am, kasi baka bumitaw yung nanay. Okay, nandun pala sa kanya yung anak nyo. Ma'am Emma Bonina, nanay ng kinakasama niyang si Jonathan Bonina. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Emma. Ma'am Emma Bonina, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din. Apo, Nina Taduran po, ma'am, Diyos maray na apon o hapon po sa Indo, ma'am. Okay. Okay. Ma'am, kukunin na po nitong si Patricia, yung kanyang anak na 10 months old. Ma'am, mayroon akong sasabihin sa iyo. Oh, sige po, ma'am. Ano po Ito yung lang ang masasabi ko. Hindi man namin yan pinapaalis dito. Dito yan kasi nagpabinyag ng bata. Binigyan nila sa akin yung bata. Wala man siyang sinabi sa akin na, Ma, kukunin ko na yung anak ko, dadalhin ko. Wala man lang siyang sabi-sabi, basta lang siya umalis kahapon. Hindi naman siya pinapaalis. Okay, ma'am, ako naman. Ma'am, ako naman, okay? Tapos na po kayo, ma'am? Ma'am Emma? Oo. Okay, andyan pa pala kayo. Sige. Ako, high blood ako. Talaga, ma'am. Okay, opo. High blood talaga ako, ma'am, si Patricia. Alam mo kung bakit? Bakit, ma'am? Hindi man nagpapaalam. Hindi talaga nagpapaalam yan. Bakit kaya? Ano daw ang nagagalitan sa amin? Hindi naman siya nakugutom dito, ma'am. O sige, magpaliwanag ka kung bakit ka umalis ng walang paalam. nagpaalam po ako sa iyo kahapon. Umiyak pa nga ako sa harapan mo. Tapos sabi ko, kunin ko na si JP. Sabi mo, ayaw. Dito na lang siya. Sabi mo, Ma, nahihirapan din ako sa sitwasyon namin ni Jonathan. Kasi away kami ng away. Kasi marami kang hindi alam. Awa na ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako dapat. Hindi nga alam ng mga magulang ko nangyayari. So, Ma'am Emma, ang ibig sabihin po dito ni Patricia, wala pong problema sa inyo. Wala po talaga kundi dito kay Jonathan. Kasi nga daw po, sugarol na, lasinggero pa. Kita nyo, ma'am, nanganak pala ito siya pang nagbayad sa ospital. Napaka-irresponsable po ni Jonathan. So, ibig sabihin yun, ma'am, sa ayaw at sa gusto nyo po, talaga po makukuha namin yung kanyang anak na 10 months. Okay lang, ma'am. So, okay lang. Ma'am. Oo, okay lang. Basta, mag-usap kami ng manugang ko, ma'am. Sabi ko, mag-usap kami ng mabuting masinsinan na usap. Ayoko nung pinapadaan-daan ta kung saan. O sige, mag-usap kayo ngayon. Sige po, mag-usap po kayo ngayon. Saka high blood. Kaya ako, ma'am, ganito ang busis ko, pasensya na. Talagang ano ka lang, hyper lang talaga. Oo, high blood talaga ako, ma'am. Oo, ma'am, wag na kayo ma-high blood. High blood, ma'am. Ma'am, wag kayong ma-high blood. Mainit pa naman ngayon ang panahon. Oo. Kaya ganyan ang ginagawa sa akin ng manugang ko, ma'am. Ganyan. Hindi ko naman tinatago sa kanyang bata. Tinutulungan ko sila na makapagtrabaho. Ako ang mag-aalaga. Okay, Ma'am Emma, wala nga pong problema sa inyo, Ma'am Emma. Eto po, makinig kayo sa amin. Wala pong problema sa inyo, ma'am. Tama po yun, inaalagaan nyo kasi apo nyo yan. Pero ma'am, karapatan niya bilang biological mother na siya po ang mag-alaga, siya po ang magpalaki ng anak niya at dapat po nasa poder niya. Sige po. Oo nga, ma'am. Pero siguro, ma'am, ito dapat hindi maintindihan, ma'am. Noon, binigay sa akin, 2 buwan pa lang, inalagaan ko. Kang pagdating ng panahon, kinuha nila, ma'am, malaki na, 4 na buwan na. Oo. Nung pinauwi ko na, ma'am, sila, binigay ko na sa kanila. Umuwi na sila sa Cagayan. Ibinalik sa atin ulit, ma'am. Ba't hindi mo tanungin si Jonathan, Hindi ko ma? naman kinukuha. Bakit binalik nila sa akin ang bata? Ma'am, ito ma'am, pakinggan nyo naman si Patricia, papagsalitain naman natin. Sige, Patricia, although makukuha natin yan, kahit ayaw ni biyanan nyo, sige, kausapin mo sa biyanan. Ba't ayaw mo tanungin si Jonathan, ma? Kung bakit napunta sila dyan dalawa, kung bakit ako napunta sa monumento ng trabaho. Bakit hindi ka magtanong sa kanya?
Kasi ayaw niya sabihin sa inyo kasi mas kinakampihan niyo yung mali niya. Okay, para mapabilis na lang tayo Ma'am Emma, makinig po kayo. Nanay Emma, pakinggan natin si Captain Maria Teresa Berdin ng WCD Tabaco City, Albay. Magandang hapon po sa inyong Captain Berdin. Captain Berdin, magandang hapon. Captain Maria Teresa Berdin, WCD Tabaco City, Albay. Ma'am, magandang hapon, Captain. Yes, good afternoon po. Ano po yun? Apo. Ma'am, Ninya Taduran po, live tayo ma'am sa Action TV at Radyo 5. Andito po kasi ma'am si Patricia Tapiro sa aming studio at gusto na po niyang makuha yung kanyang 10 months old mula po sa kanyang hilaw na biyanan. Yes, Kaya patulong na lang po kami ma'am na makuha po yun kasi nga po ma'am, hello, magulo po, hello. Ma'am, ayan, loud and clear na ba ako sa inyo? May naririnig kasi ako isa pang boses. Ano po yung kay Patricia? May party line. Okay. Si Patricia nga po, ma'am, andito sa aming studio. Humingi siya ng tulong para makuha na po yung kanyang 10 months old na anak. Diyan po sa Tabaco City, Albay. Taga saan po si Patricia? Taga dito po siya. Sa Zambales ka. Taga Cagayan Valley po ako. Taga Cagayan Valley pa pala ito. So, ma'am, kukunin na po niya. Pakitulungan po, ma'am, para maging maganda po yung turnover, maayos yung turnover dahil hiwalay na rin po sila or ayaw na niyang makisama doon kay Jonathan kasi nga daw po maliban sa irresponsable, ito po ay sugarol at lasinggero. So talagang dapat mapunta kay Patricia. Meron naman po itong trabaho, ma'am Captain. Ma'am, may I ask po, nagpunta na po ba sila dati dito o hindi pa? Ma'am, hindi pa po kasi nga itong si Nanay Emma parang ayaw pong ibigay. Emma ano po? Emma Bonina, yung nanay nga po nung kanyang dating kinakasama. Saan po ito dito sa Tabaco? Saan po ba sa Tabaco? Ginubat po. Saan? Ginubat po. Ginubat. Okay, Barangay Ginubat po. Barangay Ginubat, oo. Kailan po sila pupunta dito? Ma'am, off-air po ma'am, sasabihin namin sa iyo kung kailan siya makakapunta. Magdadala po siya ng birth certificate. Okay po. Okay, so, hintayin na lang po namin siya dito. Opo, at kayo na rin po ma'am bahalang tumawag siguro nung barangay syempre at yung CSWDO para po kami na po bahala niyan ma'am pagdating niya po dito. Ay, mainam naman. Sige po. Salamat po Captain Maria Teresa Berdin. Para makuha rin namin yung buong detalye at kwento ng ng pangyayaring yan, kung paano nakuha ng biyanan niya o hilaw na biyanan niya yung baby niya. Ma'am, actually ma'am, iniwan po niya talaga. Kasi nga meron na nga silang hindi pagkakaunawaan. Iniwan, then ayaw na po ibigay. Oo, ni nanay. Syempre, napamahal yung bata at saka syempre po, ayaw na rin niya makisama kay Jonathan dahil nga po irresponsable. Hindi naman po sila kasal, ma'am. Hindi po sila kasal. Okay po. Kaya so wala pong problema tayo nakikita dyan. Punta na lang po siya dito anytime. Yes, ma'am. Bibigyan po namin siyang endorsement letter, ma'am. Yes po. Okay po. Sige po. Diyos mabalos, Captain. Okay po, ma'am. Welcome. Okay. Captain Maria Teresa Berdin, WCD Tabaco City, Albay. At Nanay Emma, andyan pa ba si Nanay? Nagbaba na ng phone. Sige. Ma'am Patricia, bibigyan namin kayong sulat kasi medyo malayo po ito, Albay. Okay, ma'am? Pero nakatimbre na po kayo kay Captain. Tutulungan po kayo. May sulat po kayong dadalhin tapos dalhin nyo rin yung birth certificate nung bata. Nasa kanila po. Tinago po nung asawa ko. Ma'am, okay lang yun. NSO, makakakuha tayo. Okay? NSO, madali lang po yan, ma'am. Isang araw lang kaya. Tutulungan din po namin kayo. Bago kayo, kumbaga umuwi ng Albay, kailangan meron kayo nun. Okay? Opo. Sige, ma'am. Salamat po, ma'am Patricia. Doon po muna kayo sa kabilang booth. Salamat po. Alright, mga kapatid, at kami po ay magbabalik. Samantala, stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer pero sa tulong ng Organic Acai Berry na mayaman sa vitamin B at may mataas ni antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, polusyon at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit, superfood na Organic Acai Berry Premium Blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang Organic Acai Berry Premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito rin po ay available sa freeze-dried acai capsule na mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa inyong karagdagang katanungan, kaugnay sa Organic Acai Berry, tumawag sa 0922-888-7885.
At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang Auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:30 ng hapon at natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na wag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Kaya mga kapatid, bumili na ng Santon Plus Herbal Capsule sa mga maliliit na mga suking butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fuji Denso. Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fuji Denso. Fuji Denso is available in all leading appliance stores nationwide. Fuji Denso, quality above all. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari-Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart-healthy, protein-rich, energy-boosting, and all-natural soy milk. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watsons, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country.
Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3:33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang taasan ng buwan ng pensyon ng mga war veterans. Sa botong 239 na yes at 0 na no, lumusot ang House Bill 7525 na naglalayong itataas sa 20,000 pesos ang old age pension ng mga senior war veterans mula sa dating 5,000 piso. Sa ilalim ng panukala na pangunahing iniakda ni Bataan Representative Geraldine Roman, sakop ng old age pension increase ang mga veterano ng World War II, Korean War at Vietnam War na hindi nakakatanggap ng pensyon mula sa Armed Forces of the Philippines. Kapag naging ganap na batas ang entitlement sa old age pension increase, ay limitado lamang sa mga nabubuhay na veterano at hindi ito transferable sa sinumang miyembro ng pamilya o dependent ng senior citizen. Philippine Standard Time, 3:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3:35 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang lakas ng masipag. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa Kidney Care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng Kidney Care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarine
kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Si Maria Rhea Padilla ay yung nanay nung 10 years old na bata andito para makuha na daw yung kanyang anak na nasa poder ng tatay ng bata. Magandang hapon po sa inyo, Maria Rhea Padilla. Magandang hapon din po, ma'am. Okay, so hindi naman po kayo kasal nung tatay ng bata? Hindi po. Okay, bakit po muna napunta kay tatay, yung sa dati nyo kinakasama, yung 10 years old na bata? Ma'am, sa kanya po talaga naiwan yung anak ko. Dahil? Nung nag-abroad po ako noon pa, 2009. Isa po kayong OFW? Opo. And then, ngayon pong kukunin nyo na ayaw nang ibigay? Ma'am, ang hiling ko lang po, mahiram ko yung anak ko habang nagbabakasyon ako. Kakadating nyo lang po? Opo. Oo. Tuwing magbabakasyon po ako. Karapatan nyo pong mahiram talaga yung Lagi bata. po akong hirap kunin yung anak ko. Oo. Sige. Kausapin natin si Efren Montiveros, tatay ng bata. Okay. Sige po, mag-usap kayo. Efren, Hello magandang hapon sa iyo, Efren. Magandang hapon po. Apo, andito si Maria Rhea Padilla. Mag-usap kayo dahil ang kanyang request lang pala, Efren, at least man lang mahiram naman yung bata. Karapatan naman niya bilang nanay. Okay po. Meron siyang maternal obligation sa inyong anak. Sasabihin ko po muna, ma'am, yung totoo. Sige, go ahead. Kung bakit po ayaw po nung bata mismo sumama sa kanya. Kasi po noong 2014 nung umuwi siya dito, hiniram po niya sa akin yung bata. Sabi niya 1 week lang nag-aaral yung bata sa Bicol. Dinala po niya ng Manila, itinago po sa akin, hindi po itinalik. Kaya po yung bata na trauma, iniwan niya po dun sa kapatid niyang panganay at nagsumbong po sa akin yung bata na sinasampal. Sinasaktan po yung anak ko. Nako. Yung po ang dahilan kung bakit yung bata na trauma, ayaw sa kanya magpakita, ayaw. So, nangyari po ito 2014? Opo. Ma'am, alam mo ba yon yung one time daw na natatandaan mo yon nung 2014? Nung nangyari, nung kinuha niya po yung anak ko na hindi niya na po ibinalik. Kasi nung umuwi po ako noong 2014, dumulog din po ako dito. Kasi nga po nahihirapan akong kunin sa kanila yung anak ko. Tapos nakuha ko po siya noon. Pero yung pagdating ko po dun sa munisipyo nila, dun yung DSWD po, ayaw pong ibigay sa akin yung anak ko. Tapos parang ang pinalalabas nila, minamaliit ko daw yung tatay. Kasi porket nasa Canada na ako, bakit minamaliit ko daw yung tatay niya. Tapos kasi dapat... Pero ma'am, yung tanong kasi ni Efren, kasi po binabalanse din namin dito, no? Lagi ang sinasabi ni Idol, patas po kami dito. Meron pong aligasyon si Efren, nung 2014 daw po, ipinahiram sa inyo yung bata, tama? Kaya nga lang daw po, instead na kayo mag-alaga, pinaalaga nyo rin sa kapatid ninyo na sinasampal daw yung bata. Ma'am, ganito po. Bali, ang nangyari po, nung hindi ko na po binalik sa kanila yung anak ko, kasi ang gusto ko nga po, mapaaral siya sa private, magkaroon ng magandang kinabukasan. Tapos, doon naman po kasi sa Bicol, nung time naman po na yun, wala rin naman po siyang trabaho noon. Kung meron man po siguro, pa-extra, yung nagkakabod po sila. Tapos, o kaya tricycle. Tapos, anong bumalik po ako ng Canada, ang ginawa ko po, gumawa po ako ng letter since wala pa naman pong 7 years old yung anak ko. Ang ano po nung nilapit po namin doon naggawa pa ako ng letter sa attorney na sa akin po talaga yung bata. So, ang ginawa ko po, gumawa ako ng letter na ibinibigay ko siya sa pangangalaga ng ate ko habang ako nasa abroad. Tapos, hindi ko naman po na-expect na sasaktan siya ng ate ko. Pero sabi naman po ng ate ko, sabi niya, isang beses lang daw niya po yun nasampal. Pero hindi naman po talagang sampal. Pero still, ma'am, inaamin ko po kasi magkakatroma po yung bata. Eto, kausapin natin. Nasa kabilang linya, sige. Si alias Ash na lang, yung anak po ninyo. Ash, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Bakit ka umiiyak, Ash? Ma'am, ganyan po lagi po. Bakit ka umiiyak?
Gusto mo bang sumama kay nanay? Kasi si nanay pala nagbabakasyon. So, gusto kanyang makasama. Ma'am, ganyan po siya pag... Bakit ayaw mong sumama kay mama mo? Kay nanay? Natago niya po ako kay daddy. Ano yon, Ash? Itatago ko daw po siya sa daddy niya. Ash, pag nangako si nanay, kasi kami na nga ang andito para makialam at sisiguraduhin po namin na ibabalik naman kayo kay tatay. Kumbaga, nagbabakasyon kasi si nanay. Siyempre, kumbaga bibihira lang kayo magkita. Baka pwedeng makita ka naman ni nanay or madalaw kung ayaw mong sumama kay nanay. At least magkita kayo. Nung nakausap ko po siya mag-isa, ma'am. Okay, sandali po, Nay. So gusto mo, Ash, gusto mo bang makausap si nanay? Eto, kausapin mo si nanay, Ash. Okay? Be. Gusto mo bang kausapin si nanay? Sige. Nakausap na kita, be. Sabi mo, okay lang nasasama ka sa akin nung mag-isa ka lang. Hindi naman kita iiwan kay ate eh. Di ba sinabi ko na sa'yo, promise ko sa'yo, ibabalik kita kay daddy? Habang nandito lang ako, be. So, Ash, kahit si nanay lang, walang, kumbaga wala yung kapatid niya na sabi mo nga nasaktan ka? Itatago pa rin mo ako niyan. Ano yun, Ash? Itatago pa rin po ako niyan. Itatago. Dati ba tinago ka ng mama mo? Hindi. Ma'am, kung tinago ko po siya sa daddy niya, hindi po nakakadalaw yung daddy niya dun sa ate ko. So talagang Ayun ayaw. po yung Anyway, Ash, ganito, no? Kasi ayaw, hindi po natin siya mamapilit. Yung daddy niya kailangan po, po dito ng intervention ng eksperto. Meaning, kailangan po dito ang MSWD. Mahirap po kasing kami baka po magkamali pa Ma'am, kami siguro ng kung makaharap judgment ko yung dito. anak ko. Opo, kasi si Ash, ito po umiiyak yung Ganyan bata. nga po lagi, hindi ko naman po alam kung Diba? ano yung sinasabi nila So, sa ang anak maganda ko. po dito, ma'am, pupunta po doon yung MSWD, tapos sila po yung mag-i-evaluate, sila po yung mag-a-assess. I-a-assess po nila yung kalagayan po ng bata, kakausapin po nila si Ash. May mga pamamaraan po sila para lumabas yung katotohanan kung ano ba talaga, bakit siya umiiyak, bakit po ayaw niyang sumama sa inyo. Kasi, ma'am, gusto po namin sanang madalaw niyo siya talaga. Siyempre, gusto niyo namang mag-spend time sa kanya habang andito kayo. Ibigay niya sa akin yung anak ko. Hanggang kailan po ba kayo dito magstay? Hanggang August po, pero baka po hindi ako umabot ng August. Pero yung ticket ko po sa August pa. Pero nag-iisip na rin po ako na umuwi na lang din. Kaya lang, hanggat maaari, gusto ko po talagang makita man lang yung anak ko makasama kahit saglit. Oo. So, Ash? Andiyan pa ba si Ash? No po. Ash, gusto mo bang magkita kayo ni nanay? Kasama naman ang papa mo, si daddy. Kasama si daddy. Ayaw po. Ayaw mo pa rin. Oo. Yun po talaga ang may... Sige, Ash, ha? Sige, huwag ka nang umiyak. Okay? Sige, hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong sumama. It's up to the MSWD na lang na mag-determine. Okay? Salamat sa iyo, Ash. Thank you, Okay, ingat ka. Okay. Sana... Okay. Medyo mahirap po kasi, ma'am, bata ito. Mahirap nating pilitin sa ngayon. Pero pag ang MSWD na po ang mag-intervene po dito, mas may alam po sila. Expert po sila. At i-check po nila. Sana lang po, hindi nila binibrainwash yung anak ko. Ma'am Rhea, makinig po kayo. Pag sa MSWD po... Ma'am, hindi po ako masamang tao. Opo, naintindihan ko po. Kaya nga po, pinipilit ko rin si Efren sana, na sana kahit paano, ipahiram sa'yo yung bata or madala mo man. Efren? Si Efren ba? Nasa kabilang linya pa rin. Efren! Hindi ako masamang tao. Yung anak ko gusto ko makasama kahit saglit. Efren, pwede bang... Wala akong ibang paraan kundi lumapit dito. Hindi ko pa rin makakasama. Pwede bang kahit kasama ka, Efren, o madalaw lang? Layo-layo nung anak ko. Tapos nung nandito ako, hindi ko pa rin siya makasama. Kapag pumayag po ako, tatakas siya. Nako. Paano kung may mangyari pang masama sa anak ko? Opo. Kaya nga po, Mr. Efren, ang sinasabi ko rin dito kay Rhea, hindi po namin pwedeng pilitin yung bata. Opo, kasalanan din naman nila kung bakit nagkaganito yung bata.
Sobrang tagal na nun. Bakit ganyan? Hindi ko lubos maisip. Bakit Yung ganyan katakot isip na? ng Bakit, bata, hindi mo bakit matutunan. ganyan? Hindi ko alam bakit ganyan yung sinasabi niya. Hindi naman niya ganyan. Pero eto, matanong ko lang, Rhea, no? Nung time ba na nalaman mo na nasaktan pala nung kapatid mo, yung anak mo, hindi ka ba gumawa ng paraan? Kasi nagka-trauma yung bata Hindi ko po alam kasi hindi ko sila nakakausap ng matagal na panahon. Ang hirap nilang kontakin lagi. Bihirang-bihira makontak ko sila. Minsan-minsan, lilitaw sila nandyan. Kasi ganito, Mama, hindi natin to madadaan po sa totoo, iyak. Alam ko po, Ma'am, magkagalit po kami ng ate ko kasi nga dahil nung nakausap ko yung anak ko ng huli, tapos nakausap ko rin si BJ. Hindi ko po kinakausap yung ate ko hanggang ngayon. Kasi Ma'am, opo, naintindihan ko. Kaya lang, Ma'am, eto. Ma'am, makinig ka at saka si Efren. Efren, kayong dalawa, kayong mga magulang nitong si Ash, kailangan kayo mismo gumawa ng paraan kasi kung na-trauma nga itong si Ash, kita mo, sa nanay niya to biological mother niya, hindi dapat na umaayaw siya na ayaw niyang makita yung nanay niya. Hindi dapat ganon. In fact, ikaw mismo bilang tatay, dapat hindi nyo bini-brainwash. Hindi po, ma'am. Yung anak ninyo. Hindi Kasi ko nanay pa rin to Kausapin siya, hindi siya kakausapin. Kung hindi ko pa po kausapin yung anak ko, nakausapin siya. Pero willing ba kayo na yung madalaw lang, andun ka, nakaharap ka, andun ka sa harapan ng bata, madalaw at least ni Rhea, yung anak ko. Yung anak ko ang ayaw, ma'am. Pag pumayag na po yung anak ko, pag pumayag ang anak nyo. Sige, ang gagawin na lang natin, Efren, ganito. Kasi kung sabi nyo nga, may trauma yung bata, sa nakikita ko nga, talagang, very... hanggang ngayon po, nanginginig. Oo, kaya nga hindi ko na pinilit yung bata. Ang mangyayari po nito, kailangan ng intervention ng eksperto, meaning ang MSWD, kasi nga kung may trauma, kailangan magamot yung trauma na yon. Kung hindi po, hanggang paglaki niya, hanggang pagtanda, nandyan po yun sa kanya, hindi yun maaalis. Iba po yung magiging effect nung bata sa kanya. Kaya kailangan po ma-address po yung ganong klaseng problema. Okay, Efren? So, pupunta tayo sa MSWD, ma'am, para ang MSWD po ay manghihimasok na po talaga dito. At pupuntahan po yung bahay ni Efren, maging si Ash, para po ma-interview nila. Ganun na lamang po muna ang gagawin natin. Although willing naman si Efren palang ipahiram ng bata for as long as gusto daw ng bata. Okay, ma'am? Opo. Ayoko po kasi ma'am pilitin dahil minor po ito Magkakaproblema po tayo doon. Mahirap pong i-handle yung ganong klaseng bata na may resistance sa bata Diba? Naiintindihan ko po yung nararamdaman yung nanay kayo, nanay din ako Diba? So, ilang taon na ba kayo hindi nagkita ni Ash? 4 years ago po umuwi Imagine, ako 4 years ago, hindi man lang kayo nag-uusap sa phone? Hindi mo siya nakakausap? 2009 po nung unang umalis ako. Tapos after 5 years, umuwi ako. Dahil sana nga po gusto kong ayusin yung papel niya. Kukunin ko sana siya doon. Kaya lang ayaw naman po nung tatay. So wala naman po akong ibang magawa. Nasa kanya na nga yung anak ko. Hindi ko na madala doon. Sana mas maganda. Pero ma'am, ganito, yung sa pagpetisyon, pwede nyo po yan idaan sa abogado. Ginip up ko na po kasi wala akong, ang hirap-hirap po na nandoon ako tapos nandito. Buti nga po nakauwi ako nung minedical ko siya. Opo. So yun na lang po yung panghahawakan ko. Pero ma'am, mas maawa din tayo dun sa bata. Yung trauma kasi. Ko naman po yun. Kasi ma'am, nagkasama-sama na yun una, hiwalay kayo. Di ba? Hindi naman talaga kayo kasal ni Efren. So naghiwalay kayo sa murang edad, andun yun sa kanya Naka-imbibe yun sa kanya Maa-absorb ng bata. Tapos, meron pa pong insidente pala na kinuha nyo nga siya sa tatay niya. Tapos meron pa po siyang sinasabing tinago siya sa daddy niya kaya ayaw niya po sa inyo. Ma'am, kung tinago yung mga ko siya, ganun, ma'am. Tapos hindi siya nakikita, nadadalaw po siya ng yun tatay nga po, niya ma'am. noon. Tapos yung sinaktan pa pala siya. Kaya, ma'am, sorry. Kailangan po, pasensya na gusto man namin mapunta sa inyo talaga kasi kayo ang nanay. Pero ang batas po kasi natin is 7 years and below. Nanay automatic yan. No questions asked. No ifs and buts. Kundi sa inyo po talaga. Pero this time, since it's 10 years old, kailangan nyo pong magkorte. At saka kailangan po manghimasok ng MSWD dito. Ma'am, paano po yung pag iko-korte pa? Hanggang August lang po ako. Hindi po ba matatagalan yun? Hindi po. Pwede naman po kayo magbigay ng SPA sa nanay nyo
Or kung... Ma'am, hindi ko naman po inihiling na kunin yung anak ko. Gusto ko lang, habang nandito po ako, yung makasama ko. Yun nga man po, lang kaya siya. nga po, kailangan po ng intervention ng MSWD. Tutulungan po namin kayo. Okay? Punta po kayo sa kabilang booth, bibigyan po namin kayo ng instruction kung paano, at tatawagan din po namin yung MSWD. Okay, ma'am? Opo. Naiintindihan ko po yung nararamdaman nyo sa ngayon. Efren? Opo. Hindi ba, kumbaga, manghimasok ka na rin dito bilang tatay. Kasi kailangan walang galit sa puso ni Ash din sa nanay niya eh. Dahil sa nangyayari, parang hanggang ngayon, andun pa yung yung sakit at sama ng loob dun sa bata. Dapat wala na yun eh. That was 4 years ago. Napakatagal ng panahon. Kailangan tumulong ka rin kasi bilang tatay. Kasi Efren, sa ayaw at sa gusto mo, siya pa rin ang nanay ng anak mo. Hindi ko naman po itinatanggi, ma'am. Oo. Diba? Ganito po. Ayan po. Kasi kawawa yung bata eh. Kawawa talaga yung bata, sa totoo lang. Opo. Ayan, sabi mo, nanginginig na siya, di ba, habang kausap yung nanay. Dapat hindi ganun eh. Dapat dahil andyan ang nanay niya, excited siya dapat na makita ang nanay niya. O excited siya dapat na makasama ang nanay niya. Pero hindi eh. Opo, pero kasalanan po nila kaya kung bakit nagkaganito yung bata. Okay, kaya nga po ando na ina-acknowledge naman yun ni Rhea. Pero sir, Efren, alam mo, balang araw ikaw din ang... Kasi marami akong experience na ganito, na mismong abogado ko nagsasabi na dapat talaga na hindi mo binibrainwash yung bata. At dapat hindi ka magsasalita ng against sa other spouse or dun sa nanay or tatay. Kasi nanay at tatay pa rin yan kahit anong mangyari. Maniwala ka sa akin. Kasi darating ang araw, andun yung tawag nito, yung sama ng loob, yung sakit, hindi makakalimutan ng bata. Na dapat bilang tatay, ikaw na mismo ang unti-unti ang nagpapaalala sa kanya at nag-guide. Na nanay niya pa rin yun kahit anong mangyari. At Hindi ko dapat naman mahalin po niya ang nanay tinuturuan niya na. kahit anong mangyari. Hindi ko naman po siya tinuturuan na maging masama sa nanay niya. Pero bakit gano'n na lang siya na ayaw niyang makita yung nanay niya? Sobra nga po yung takot niya, ma'am. Sobra po yung takot niya. Pero di ba dapat dun sa kapatid niya na nanakit sa kanya instant na dito kay Rhea, nanay na to eh. Eh kasi po natandaan niya na yung pagtago niya, na tinago yung anak ko. Natandaan niya po yung time na yon. Ma'am, hindi ko po alam kung bakit nila sinasabing tinago ko. Kasi nakikita niya yung anak ko. Hanap sa Manila. Hindi ko alam kung saan Tinan mo, ko hanap. ikaw ang nagsabing tinago ko sa'yo. Kasi kung tinago ko sa'yo yun, hindi mo nadadalaw yun, hindi mo nakikita yun, hindi mo Nung nabibisita huli na, yun. nung mag-usap na tayo sa DSW, nag-usap na kami sa DSWD, doon ko pa lang nadalaw yung anak ko. Pero nung Siyempre, time, may proseso talaga yun. Kaya nga po, ganito na lang. Kasi hindi po tayo matatapos. Ma'am, bibigyan namin kayo ng instruction kung paano gagawin niyo, okay? Sige po. At sa ngayon kasi hindi natin pwedeng pilitin yung bata. Hindi talaga. Kasi iba po yung pakiramdam ng bata. Ma'am, alam niyo po, nung nakausap ko yung anak ko na mag-isa siya, tinanong ko siya kung gusto mo bang sumama sa akin. Sabi niya, opo. Tapos nung dumating na yung daddy niya, iyak-iyak na naman siya na ayaw niya na. Kaya Pero nga po, ang MSWD po, ma'am, sila po talaga ang eksperto doon. Okay? Ayaw po kasi namin na i-handle yung ganitong kaso, lalo't po involved na yung bata. Minor po yung bata. Minor de edad. Okay, ma'am? Pag nagkamali po kami dito, konsensya po namin yun. Okay, ma'am? Salamat po sa inyo. At punta po kayo doon. Meron Salamat po din po kaming ng madami. instruction sa inyo, ma'am. At for sure, kahit papano, total hanggang August po kayo, madadalaw niyo po yung bata. Okay, ma'am? Sige. Salamat po sa inyo. At kaya pa ba isang kaso? Sige. Kaya pa daw. Sige, papasukin natin. Isa pa pong kaso. Si Janice Adorna, andito, isa po siyang PWD. Si Ma'am Janice at saka si Teresa Manalastas, yung tiya. Hingi po sila ng tulong para mapakiusapan yung kanyang mister na ma-extend ang burol ng kanilang anak
na kahit hanggang Sunday. Okay. Kayo na-interview ko kanina sa baba. Sige, ma'am. So, saan po ba nakaburol ngayon yung anak po ninyo? Hindi po siya. Sige, ma'am, kayo na lang. So, ito po ba yung na-aksidente ba? Sorry, sa dami na na-interview ko sa baba. Yes, ma'am. Ito po yung na-aksidente. Yes po, ma'am. Okay, 14 years old po yung bata. Opo. So, ngayon po, bakit yung mga labi nandun kay Mister? Kasi po, nandun po yung lumaki yung bata. Kinuha po sa kanya nung magkasakit siya. Kasi po, na-enclamp siya yan. Tapos po, para mag-asawa naman sila, pinahiram po ng nanay ko, tsaka nung kapatid ko, nagpalaki sa kanya. Kaya po napunta dun yung bata kay Arnold. So, gusto nyo lang po ma-extend hanggang Sunday? Yes, ma'am. So, bakit naman hindi pagbibigyan ni Mr. Arnold Adorna, line 4. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Adorna. Apo. Mr. Adorna, una nakikiramay po kami. Andito po si Mrs. na isa po palang PWD. Ang kanilang kahilingan lang po, siguro naman mapagbibigyan nyo, extend nyo lang po hanggang Sunday, yung burol. Hindi po, ma'am. Ito lang, may tanong din po ako, ma'am. Bakit po nila i-extend? Kasi may kasulatan po kami sa barangay. Aanuin po nila yung pag-extend na yun. Sige po, ipaliwanag nyo, ma'am. Aanuin nyo daw po yung pag-extend. Kasi ma'am, sabi niya sa amin, hindi siya nakakapagsalita. Gusto niya makasama muna anak niya. Tsaka ma'am, kulang pa po ma'am kami sa budget. Kasi binigay niya yung bata nung daw pong kahapon lang wala po. Kasi ako nasa trabaho ko, 6:00 daw po. Paano po ma'am kami makakaipon ng pera? Dahil nagigipit pa po kami dahil kakabigyan niya lang po ng bata sa amin. Nakikiusap lang po kami sa kanya kung talagang parang naghiraman. Yes ma'am, nandun po yan sa kay Arnold. Doon kay Arnold, tapos hiniram po kailan po nabigay yung mga labi? Kahapon lang po daw ng 6:00, wala po mama ko kasi po ako. Kahapon lang, and then kailan gusto ba ni Mr. Ador ng ilibing? Sabi daw po nila, nung tsahin ko, tsaka siya, pinapirma siya, bukas daw po ng 11:00. Paano man po kami makaka-produce ng kailangan namin na 31,000 sa puninarya? Ayun lang po. Ayun naman pala. So, Mr. Adorna, meron naman palang valid reason. Kailangan pa nila ng pondo. Siyempre, naghahanap pa sila, naghahagilap pa, mangungutang pa, manghihiram pa sila, bago nga naman maipalibing itong si John. Ma'am, sabi po nila, kaya po nila na ipalibing niya hanggang Webes. Yun po ang usapan sa barangay. Parang binastos po nila ang barangay rito. Pero Arnold, minsan kailangan din nating mag-adjust. Ibig sabihin, po, ma'am, maging considerate natin. Ito po muna, Mr. Adorna. Unang-una, pumirma sila, tama, di ba? Na Webes, pumayag sila doon sa arrangement na yon, pero hindi nga po nila kaya. Anong gagawin po nila? At the same time, siya po ang nanay, may karapatan din po siya. Anak na po yun. So pareho po kayong may karapatan. Nagluloksa rin po si nanay dito, hindi lang din po kayo. So ano ba naman yung Webes at Sunday? Di ba ilang araw lang naman ang nire-request nila? Alang-alang po sa anak po ninyo na patay na nga po ito, wala ng buhay, pinag-aawayan nyo pa, pati po yung yung burol nung inyong anak. Ano ba naman yung mapagbigyan nyo po siya? Hindi na po nakipag-away, hindi po kami. Kaya nga po, Mr. Adorna, alang-alang na lang po sa inyong anak. Kumbaga, magkasundo kayo, parang, kumbaga, just for this. Ito po, sige po. Para lang po dito. Sige po, mag-usap po kayo, kusultiyahin. Ito rin po, kausapin nyo rin po yung lola ng bata. Ay, kayo na lang po, Mr. Adorna, kasi kayo po yung tatay eh. Sige po. Bakit po kailangan ang magdesisyon nyo? Sige po, ito. Pakinggan nyo muna po ako. Oo. Para po matapos na to, sige, papayag ako. Wala nang usap, sige salamat. po. Kung ganun po, nako, Mr. Arnold Adorna, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sige po, tama na po. Napaka ano nyo po, salamat naman at para naman masayahan sila sa gagawin nila. Apo, salamat po sa inyo ha. Para pagkaperahan pa po nila yan. Yan po ang gusto nila eh. Doon po sa aspetong yon, basta po ang ipinunta lang po nila dito, para nga lang po doon sa mailibing ng Sunday. Apo. Ngayon, Mr. Adorna, siguro naman po para na lang sa ikatatahimik ng kaluluwa ng anak po ninyo. Okay? So at least pumayag na po kayo. Maraming salamat po. Okay na po kami doon. Okay na po kayo doon ha. So okay na po sa kanya. Sunday po, maililibing na. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Okay na po. Ayan na
kahit papano natuwa na rin si Nanay Janice Adorna. Sige po, ma'am, pumayag na po siya. Okay na. Apo, ano po yun, ma'am? Kasi ma'am, nagloko po yung lalaki na yan. Kaya lang po kami nasaktan. Opo, dun sa pagluloko naman po, ma'am, ibang hindi nga po, issue nga po yun. Pwede nyo po yan, total kasal sila. Opo. Pwede po kayo Nasaktan magkaso. po kami, ma'am. Kasi yung nagpunta sa seminarya, yung kabit ng kasama niya, magkaakbay pa sila, ma'am. Ang sakit-sakit, Opo. ma'am. Kami nagpalaki dyan, ma'am. Sa totoo lang kami Pero iwalay na po sila. Hindi, ma'am. Iniwanan niya yan. Nagkasakit yan, ma'am. Opo. Na-incline siya, ma'am. Ito yung, Naiintindihan ko po. ano, Ma'am, ganito. Kaya nga po, doon muna po tayo sa, kasi ang inilapit nyo po ma-extend, diba? Up to Sunday. So, yun po, napagbigyan na tayo ni Mister. Doon naman po sa aspeto na meron pala siyang ibang babae, may kabit po siya, kasal naman po sila, may laban po si Nanay Janice. Yun nga po, pupunta po kami din. Opo, pwede po, maipapakulong nyo yan si Arnold. Maraming salamat. Apo. Ang importante po, yung maayos muna po yung libing. Yung dissenting mailibing muna yung anak po ninyo. Okay, ma'am? Nakikiramay po kami. Salamat po. Okay, at meron pa tayong sapat na oras para po dito sa mga panawagan sa ating sulian ng bayan. Kung nakikinig po, itong si Mr. William John Hiton, pakiklaim ng iyong 10,180 pesos. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ito nakiklaim. Sige kayo, pag 1 month na hindi pa rin kiniklaim, return to finder na po ito. Okay, at bag with laptop and documents, kung nakikinig po si Mr. Rodelio Ang Jr. ng Magera Transport Plate Number MP4683, pakiklaim na po ang inyong laptop na meron pong dokumento. At meron din po ditong wallet na ang laman ay 16,300 pesos and mga receipts. Kung nakikinig po si Jo Marie Agus Diaz, pakiklaim na po ang inyong wallet na ang laman ay 16,300 pesos. At ganun din yung wallet na ang laman ay 1,200 pesos and ID. Pakiklaim na rin po kung nakikinig ang may-ari na si Jeffrey Season. Pakikuha na po yan. At ito rin, isa pong wallet na ang laman ay 400 pesos. Pero may mga IDs kasi, napaka-importante po nito. Kung nakikinig ka, Sergio Monyo na isang mason sa MDC, pakikuha na yan. Wallet din na ang laman 3,000 and driver's license. Ang may-ari po nito si Ferdinand Buluran ng World Taxi Plate Number 672. At wallet din po na ang laman ay 100 pesos and IDs. Ang nagsoli po ay ang may-ari muna si Catherine Tadios. At yung pouch na ang meron pong bank book at may lamang 100 pesos, pakikuha na lang po sa may-ari kung nakikinig si Chetchekan Drandreb Pimentel. Pakiklaim na po yan. At wallet din po na ang laman ay 2,000 Indonesian money and IDs. Pakikuha na po sa may-ari na si Perle Reyes and Ali Andrew Reyes. At wallet din na ang laman ay 2,898. Pakiklaim na. Kung nakikinig si James Andrew Alberto. Ganon din po, kung nakikinig itong si Liberty Kimwell, yung wallet mo na merong 32 different foreign money collection, pakikuha na rin po sa Action Center. At yung wallet na ang laman ay 3,000 and ID, kung nakikinig ang may-aring si Rodolfo Garin, pakiklaim na rin po ito. At last na lang, wallet din, pakikuha na lang kung nakikinig ang may-ari na si Reynaldo Ferrer Villanueva. Alright? At kami po mga kapatid ay magpapaalam muna. Susunod na po PBA sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo. Ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos.